Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ang pag-uusapan po natin dito ngayon sa vlog ko na ito ay patungkol po sa isang napakagandang proyekto sana na malaking tulong po sa ating mga kababayan para mapili nila ang kanilang titirahan, para maging aware sila sa kanilang kapaligiran at kung ano ba ang mga hazard sa kanilang mapipili na tirahan o lugar kung saan sila maninirahan. At ito nga po yung Project NOAA. Itong Nationwide Operational Assessment Hazard. Ito pong Project NOAA na ito, napakagandang proyekto ng UP. Kaya lang, ito nga pong ating dating Pangulo, ewan ko kung bakit, naisipan niya na hindi na ito pondohan. Shinut down niya. Ito pong Project NOAA, para po mas maintindihan niyo po, ito po yung isang maikling video clip. Ayan. Okay. Killing people. In 2017, under President Rodrigo Duterte, the government quietly killed Project NOAA, the country's most advanced disaster warning system. Created in 2012 after deadly floods and typhoons, Project NOAA gave Filipinos real-time flood maps, rainfall sensors, and early warnings that saved lives. But instead of expanding it, Duterte's administration pulled the plug, claiming the project had reached its term. The truth? It was the only science-based defense we had against climate disasters, and they defunded it. Scientists warned we will lose lives because of this decision. And they were right. Every flooded street, every drowned barangay since, is a reminder of what happens when leaders choose politics over preparedness. Duterte didn't just end the project. He ended protection for millions. Ayun. So, dahil nga po sa politika, parang sapaw etong si Digong at naiisip, baka meron siyang naiisip na mas maganda pa sa NOAA ni Pinoy, hindi na po niya ito pinondohan. At ito pong Project NOAA ay naging na lang po ito, kumbaga parang binaon na lang sa limot. Buti ngayon meron pong kasi ito pinagpatuloy pa rin naman ng UP kahit po na ito ay dinepand ni Digong dahil nga po sa parang naninikit siguro dibdib ni Digong na ginagamit niya yung Project NOAA ni Pinoy na napakaganda, science-based at marami sanang masisave na buhay kung pinagpatuloy. So ngayon pupuntahan po natin itong Project NOAA. At itatype nyo lang po sa inyong, dito po, itatype nyo lang po sa Google, hanapin nyo lang po itong NOAA at noaa.up.edu.ph at pwede nyo na po diyang itype ang inyong current location. Ayan, makikita nyo naman dyan. Know your hazards. Assess how likely you are to be affected by floods, landslides, and storm surge and what you can do about it. So, isa po sa mga matinding sinalanta ng bagyong Tino doon po sa Cebu ay ang Liloan. At ito pong mismong Cebu City, Mandaue. Yan po ang mga talagang naging severe ang danyos na natamo mula po sa bagyong Tino. Ngayon, ito pong Butuanon River at ito pong Mananga River, yan po yung kumbaga talagang mga problemang ilog din dahil nga po siltated po sila. At hindi po natuloy ang pag-desilt diyan ng administrasyon noon ni Gwen Garcia dahil po pinulitika din siya ni Digong at ni Martires at sa halip na ang kanilang ginagawa ay desilt, ito daw po ay illegal quarrying doon sa mga ilog. Pero ang totoo, meron po palang pinoprotektahan na mga proyekto doon na palpak, substandard dahil nga po sa halip na yung sheet pile ay 12 or 9 meters ang pagkakabaon, abay 3 meters lang po. Kaya ayaw ipa-desilt ang ilog. So ngayon po,
itatype lang natin dito yung yung Liloan. Type natin Liloan. Ayan. Liloan. Okay, Cebu. Ayun. Oh, makikita naman diyan kaagad eh. Okay, punta tayo ng Liloan, Cebu. Lalabas na po kaagad diyan. Ito pong lugar ng Liloan. Ayan, nandyan tayo sa mismong kabayanan ng Liloan. At makikita nyo po dyan yung flood hazard level, medium lang. Itong landslide hazard level, little to none. At yung storm surge naman ay little to none. So, yan po yung kabayanan ng Liloan. Okay, so ngayon pumunta po tayo dito sa may gawi dito ng Liloan. Makikita nyo naman po dyan na mayroon po dyan ang mga kulay pula. Ibig sabihin, yan pong lugar na yan yung mga hazardous na lugar dyan po sa Liloan na hazard po sa baha o hazard po sa storm surge. So makikita po dyan na ito pong lugar ng Liloan na ito ay malapit po siya sa dagat. At kapag inano mo yan, zoom mo, ayan, makikita mo yung Cebu North Road. Ito pong coastal area, makikita po natin na talagang pula po at orange ang nandiyan. Talagang ibig sabihin, meron pong mataas ang pagkakataon na ito po ay kapag merong mga storm surge or baha ay talaga pong aabutin ng tubig. Ngayon, ito po yung Suba Bridge. Makikita nyo naman po dito, talagang ano siya, ayan orange to red. So, ibig sabihin po talagang itong lugar na to ay medyo mababa. Ngayon, marami po tayong mga kababayan na nakatira dito sa kulay pula na area na ito. Simula dito sa may taas ng mapa ng Liloan at hanggang dito sa may baba dahil nga po ito ay coastal area. Ibig sabihin po talagang marami pong pagkakataon na kapag may mga baha at mayroon pong mga bagyong paparating ay may posibilidad na maapektuhan po ang Liloan. Ngayon, punta naman po tayo dito. I-type naman natin ngayon. Etong mismong Cebu City. Okay, Cebu. Okay, Cebu. Ayan, Cebu City. Ayan. Okay, nakapunta po ako ng Cebu, nakapamasyal ako diyan, nakapunta po ako sa Magellan sa Square ba yun? O Magellan sa, iba sa yung lugar ni Magellan, ayun, yung sa may simbahan, nakapunta po ako dyan. Ngayon, puntahan po natin itong Cebu City. Okay, nasa na yung Cebu City. Okay, wala ito. Okay, puntahan natin ang Cebu City. Ayan, so makikita po dito na sa paligid po ng Cebu City, merong Guadalupe River na talagang pulang-pula. Makikita po nyo dyan sa map. Ayan, pula po ang paligid ng Guadalupe River. At ito pong Guadalupe River na ito yung malaking ilog na madadaanan dyan eh. Ngayon po, dito naman po sa Cebu City, ang isa po na binaha dito ay yung malapit po sa may SM. Nakita natin meron dun binaha yung sa may SM. At meron din po gawin na mga Mandawe. Talagang ito po talagang medyo talagang delikado po ang Bay Area ng Cebu City dahil nga po ito ay yung tinatawag na talagang coastal line na yan nung unang panahon yan po talaga yung mga dagat at lang talaga yan, yung dalampasigan. Kaya po itong lugar po talaga na ito ay pwede pong maging talaga yung maging delikado po sa oras ng bagyuhan dahil nga po, syempre kapag bumabagyo, mataas ang alon. Ang alon ay humahampas sa dalampasigan, yung tubig na bababa galing naman sa mga kabundukan ay napupush din po ng ng alon. Hindi po yan basta-basta bumababa lang. Syempre,
'di ba, meron nga tayong tinatawag na storm surge na naalala nyo ba noong Ondoy? Yung storm surge ang talagang isa sa mga nakaano po diyan, epekto ng matindi at marami po ang nawalan ng buhay dahil po sa storm surge. Ngayon, ito pong lugar nga na ito ng Cebu, dahil nga po ayan, kitang-kita naman na ayan, pulang-pula meron po ditong isang sikat ngayon na ilog, yung Mananga. Mananga o Mananga? Mananga River. Okay, ayan. Makikita natin yan sa Metalisay. Okay, etong Mananga River na ito, nako, ito po yung halos nalunos po lahat, talagang nilubog po lahat ang kabahayan, ay nabura po talaga lahat. Halos talagang ito pong Mananga River na ito ay kung makikita po ninyo dito sa ating mapa, halos pulang-pula po talaga talagang ito marami pong dinaanan. Ito yung mga dadaanan niya. Talaga pong ito ano po, napakadelikado. Flood hazard level high, landslide high hazard ay mataas din po. Talagang ito po ay marami pong kumbaga landslide na na pinaka-delikado, at yun pong baha din ay napakataas po ng pwedeng maging maging epekto dito po sa ating mga kababayan sa Cebu. Okay, puntahan natin yung okay, nasaan ba? Okay, i-search ulit natin. Mananga River. Okay, kailangan natin siya i-refresh. Refresh natin. Okay, Mananga. Mananga River. Ayan. Palabasin natin yung mismong Mananga River. Parang nag-ano pa siya. Parang ayaw pa niyang lumabas. Ano nangyari? Ano ba to? Down ba yung network? Ayan. Ayaw niyang Okay, try natin na i-refresh ulit. Kasi gusto kong makita yung mismong dinaluyan ng Mananga River. Nakita ko na yung kanina, na-search ko na yun Mananga. Siyempre, kapag ganyan na dinepand mo talaga yan at hindi mo, kumbaga, pinondohan yan, meron talagang meron talagang posibilidad na katulad nito, parang bumabagal siya kasi siyempre kailangan mong i-maintain yung website na yan Okay, medyo mabundok pa dyan, linaw. Okay, tingnan natin kung ito yung Mananga River. Ayun, okay, ito yung Mananga River. So, ito pong Mananga River na ito ay galing po sa kabundukan ng Cebu. At pababa po siya dito sa, pababa siya dito sa lugar na to ng, ano ba tawag dito? Sa may Wilson Depot, dito sa may Mananga Bridge 2, Mananga Bridge 3, pababa dito sa may Jesus Nazareno ng Cebu. Ayan, at makikita nyo po talagang pulang-pula na po dito, talagang hazard na po ang papunta dito sa baba ng padagat na. Ito po yung tinutukoy ko na kung ang atin pong mga kababayan ay magiging aware sa kanilang tinirahan o titirikan ng kanilang bahay, hindi po siguro sila, kumbaga parang may isip nila na, nako, delikado pala tong aking titirahan na ito dahil ito'y tabing ilog, at kapag meron pong mga bagyuhan, merong mga malalakas na ulan, ay posible na tumaas ang
ilog at lumakas ang agos at magkaroon ng flash flood. So kung makikita nyo po dito sa may Mananga Bridge number 3, meron po ditong mga, ito po yung area na kung saan ay meron pong mga bahay na wash out. Itong kahabaan ng river na ito at paakyat dito sa may Mananga Bridge to Mananga Bridge 3. Yan po yung mga delikadong lugar dyan. Ngayon, ito pong Project NOAA, kung hindi po ito dinepand ni Digong, pinagpatuloy ni Digong, kumbaga parang yung ego niya kasi, hindi, meron kaming mas magaling na dyan, na pag-approach dyan sa mga ganyang hazard na yan. Kung ganun sana ginawa niya, tinanggal niya yung Project NOAA o dinepand niya, at meron siyang ipinalit na katulad ng Project NOAA na mag-a-assess sa mga hazards dito sa ating bansa, buong Pilipinas. Di baka meron pong mga tao na kapag bago sila bumili ng lupa, bago sila bumili ng bahay, o bago sila umupa sa isang paupahang bahay, kwarto, apartment, i-check muna nila sa Project NOAA, dito sa Nationwide Operational Assessment of Hazards, kung yung bang lugar na yon ay safe sa landslide, safe sa baha, or safe sa storm surge. So makikita naman po dito, ibang lugar ng napapaligiran nitong Mananga River, ano naman siya, yung makikita naman po na meron pong puti. So ibig sabihin yun yung mga matataas na lugar na safe. Pero talaga dahil nga po ito coastline, pababa na po ng dagat, syempre, talagang magpupula po yung mga kapaligiran sa may coastal area. So, hindi po napaghandaan ng ating mga kababayan itong ganitong senaryo kasi nga po wala pong maggagabay. Itong Project NOAA ay hindi po gaano na-promote noong panahon ni Digong. Buti po ngayong 2024 nakakita ko ng article, meron na pong mga gumagamit nito ngayon. At mayroon pong mga tao na kumbaga katulad nito, nakita ko isang post, people check their mobile phones while walking along United Nations Avenue in Manila on Monday using ito pong NOAA. Tapos itong public LGUs urge, use updated hazard map, November 15, 2024 po ito. Tapos dito naman, meron din nakalagay dito, how to use UP NOAA, a map that shows you how likely you'll be affected by floods. Ayan. So, nung pong February 23 din, 2017, nabalita nga po ito na itong UP ay continue po ang Project NOAA kahit po ito ay yung dinepand ni Digong. So, meron din nga po dito ako nakita from Inquirer, Duterte demands climate justice from developed nation as PH suffers brunt of climate change. Ayun. So, kung ikaw sana Digong, di ba, pinakinggan mo ang sinabi ng mga taga-UP na kailangan na ituloy mo itong Project NOAA, kailangan mo na hindi dapat ito i-depend o ihinto. Di ba? Inano mo kasi ito Itinanggal mo kasi ito Di ba? Kaya po medyo wala po talaga tayong ibang maisip na dapat sisihin dito po sa mga matitinding pagbaha na ito kung hindi po yung kapabayaan ni Digong. Yung ego niya, yung kanyang dahil nga ayaw niya na gamitin itong napakagandang proyekto ni Pinoy, inihinto niya. Ngayon, bukod sa pagpapahinto ng Project NOAA, yung mga flood control projects, yung iba goes, yung iba substandard, yung iba walang kwenta, yung iba talagang 8 buwan lang nasipak na, yan din po ay isa sa mga factor kung bakit po tayo nalulubog sa baha taon-taon. Kung naging maayos lang sana ang flood control projects from Pinoy, 'di ba, to Duterte,
2016 to 2022, 6 na taon yan. Kung walang korupsyon, hindi binaybi ni Digong ang mga diskaya. Baka po ngayong naupo na si PBBM as president, baka po minimal na lang ang mga pagbaha at mga kalamidad, hindi po ganun kalaki ang magiging epekto sa atin kung hindi po pinabayaan ni Digong na tayo ay malugmok sa korupsyon. Kasi nakikita naman po dito sa nangyari sa Cebu na ang mga ilog po siltated. Talagang mababaw. Ngayon, kapag talaga nagkaroon ng malakas na pag-ulan dyan, sa halip na sa ilog, doon dadaan ng tubig, abay aapaw talaga yan sa mga kabahayan dahil nga po ang ilog mababaw. Ang ginawa, eto nga si Digong, dahil nga tauhan si Martires at naghihigante kaya noon ay governor na si Gwen Garcia, sa halip po na mas desilt yung Mananga River, ang nangyari, sinuspindi pa itong si Gwen Garcia ni Martires dahil daw po ito ay illegal quarrying sa ilog. Kahit po pinaliwanag na kailangan i-desilt ang ilog. So, wala tayong ibang maisip dito, wala tayong ibang masabi talaga kung hindi ang may kasalanan po sa mga nangyayaring pagbaha, malawakang pagbaha, at napakarami pong napipinsala ay dahil po sa kapabayaan ng nakaraang administrasyon sa pagsagot sa mga kalamidad na paparating. Dinepan pa itong Project NOAA ng UP na napakaganda sana. Pero ngayon po, sana 'di ba realize ng ating mga kababayan na open pa rin naman siya, nandiyan pa rin naman yung Project NOAA, ito nga NOAA website, gamitin nyo po ito kapag bibili kayo ng property, bibili kayo ng bahay, lupa, or uupa kayo ng apartment, or kayo ay mangingibang bayan na at natanggap kayo sa trabaho kunwari dyan, sa ibang bayan, mache-check nyo po. Checkin nyo muna yung inyong magiging lilipatan bago po kayo lumipat. Check nyo muna sa NOAA kung safe po ba kayo dyan sa oras ng baha, storm surge, or landslide. So, maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.